Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na ito, gawin natin ang weekly horoscope for September 23 to 29 para po sa mga may sun, moon, at rising sign na Gemini. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and a like time po na ating video. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo po, sa end po ng ating video, meron po tayong link para dito. At kung kailangan niyo po ng private readings or spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description ng ating video. Keep in mind then guys na yung mga readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. And sa nais po na mag-support para luwag po ang ating channel, you can click po ang ating join button o yung thanks button, yung parang heart, or send a donation via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Hey, kumusta ka na ba, Gemini? Hmm. Okay, so we have here is the King of Swords and the Tribe. Well, you feel, alam mo yung parang ano, feeling na mag-isa. Feeling na walang matakbuhan. Feeling na, ang pangit ng term ko pasensya na, sa mga magamit nating terms. Yung feeling na ano, nagiging pabigat ka sa iba. Na pabigat nyo kahit anong gawin mo, parang hindi umuusad yung buhay mo. Andoon na, with sabi ng King of Swords, yung thinking mo, ginagawa ko, wala man akong sinisira, wala man akong tinatapakan tao, wala man akong nilalabag na batas, wala man akong ginagawang masama. Pero bakit parang walang nagbabago? Bakit parang ang pangit ng mga nangyayari? Bakit parang yung mga bagay hindi umaayon para sa'yo? Yun yung question mo eh. Kasi with the card of the tribe, tas naka-reverse siya, andun yung punto na ano, na parang feeling mo natatalo ka, feeling mo, ano ba yung term na, may proper term dun eh, ano, abandon ka, na-abandon na ka, na may part na gusto mo humingi ng help, pero andoon na alam mo na, in a way, nahihiya ka din na humingi ng help, na kasi alam mo yung pakiramdam na yung siyempre ikaw giver ka na naging give at some point ng buhay mo naging ikaw yung mapagbigay, ikaw yung tumutulong. Pero andun yung punto na parang eto naman na ikaw naman yung walang matakbuhan, na ang inaasahan mo mga kadugo mo sana ang tutulong sa'yo, pero parang ibang tao pa yung mas natatakbuhan mo. Yung ibang tao pa yung mas nalalapitan mo. And alam mo yun, parang siguro parang may feeling na rin ng feeling besides sa na-abandon na, andoon yung feeling ng ano, ng nakalimutan. Hindi naman kita masisisi eh. Kung ganun din yung dadaanan ko, siguro, ganun din yung mararamdaman namin ni Mikay na pamag-isa. Pero ito yung blessing in disguise dito eh. Na filter mo ngayon kung sino ba talaga yung ano, nandyan para sa'yo. Kaya hindi ano eh, tawag dito, kaya naniniwala ako na ano eh, yung 'di ba sinasabi nila, "Eh, okey lang yan, family mo kasi yan, eh. Dapat mahalin mo pa sila kahit na gano'n sila." Kasi yung kasabihan na blood is thicker than water. Ang problema kasi hindi kumpleto yun, eh. Ang totoong buong sinabi dun, the blood of the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Ibig sabihin yung mga binild natin, na mga pinili nating relasyon, mas mabigat yun kumpara sa mga kadugo talaga natin. Ilang beses natin napatunayan yan, Gemini. Ito yung cover mo, yung crossing card mo. Four of Pentacles and message in a battle. Ang kailangan mo na naman talaga is opportunity. Kasi financially, marami sa inyo in the house of Gemini,
medyo nagkakaroon tayo ng issue, nagkakaroon tayo ng problem, na nagkakaroon tayo ng dilemma, ayan. Pero this cards, alam mo yun yung ano, eh, Four of Pentacles, eh. Yun yung pinapaalala. Pero with four, as meaning neto is about structure. Pentacles is symbol ng earth, anything physical. Andun kasi na minsan kailangan mong lumabas sa sobrang pag-iisip. Hindi mo ata masisisi kasi air elemental ka. So, air is ano, about the mind and the intellect. So, talagang for the isip ka talaga. Yun yung forte mo. Analytical ka din. And connected ka rin sa card of the lovers, which is about building relationships. Pero minsan kasi, sabi nga ng message in a battle, kailangan nating mag-ziplock na damdamin natin yung pagiging abandonado mo natin. Actually, gagamitin mo din siya eh. Habang mag-isa ka lang, pakinggan mo o i-analyze. Pakinggan, besides sa papakinggan mo ano yung sinasabi ng universe sa'yo. Medyo dun tayo sa part na i-analyze mo yung situation. Sabi nga ni Elsa, di ba? It's funny how some distance makes everything seem small. Parang doon yung point na tingnan mo din kung ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin. Ano yung mga bagay na nagpapasikip na ng buhay mo? Yung mga tao na sabihin natin medyo mabigat na kasama, yung mga tao na o koneksyon na sabihin natin eh, higigil ako siyempre. Mga tao na ano, na kailangan gumalaw sila, gumawa sila ibang pamamaraan para makaambag din sa'yo. Alam mo na may mga kailangan technically alam mo yung mga kailangan mong gawin, eh. Andun lang kasi na-o-overwhelm ka dun sa sitwasyon. So, gusto ipaalala sa'yo ng universe na minsan kailangan mong tumigil, look around, aralin mo kung ano ba talaga yung mga situation na kailangan mo ng bigyan mo ng pansin. Kumbaga temporary dito mga regular mong ginagawa, i-set aside mo para kumbaga dun tayo sa ano, long-term solution para hindi natin tayo nagpapatse o nagbaband-aid doon sa mga current na o kasalukuyating sitwasyon na namomroblema tayo kasi more on finances 'to, Gemini, eh, sa'yo. Para hindi na siya magiging paulit-ulit, paunti-unti makakawala ka doon sa paulit-ulit na ganap na 'yan. Well, with one of your desires, yung wish card mo dito is the Four of Wands and to the Sea. So Wands is about fire, about passions and energies. Well, one of movement talaga ang gusto mo dito. Yung tipong home, ah, hindi lang basta bahay, home ang hinahanap mo. Yung tipong kasi puwede kang magkaroon ng bahay pero hindi ka magkakaroon ng tahanan. Magkaiba kasi yun, eh. Yung tahanan parang kahit saan puwede siya, eh. Pero yung I mean yung bahay kahit saan puwede, may malaki. Pero yung tahanan kasi siguro yun yung lugar na kung saan kampante ka, nararamdaman mong ligtas ka, nararamdaman mong okey ka. Andoon na yun yung ano, eh, kaya I see here, isa sa mga kailangan mo or isa sa mga hinahanap mo is really a movement. Sabi nga dito nung ano, ng To the Sea, na kailangan mong gumalaw, maghanap, kumbaga umalis kung nasaan ka. Kasi totoo naman, may sinabi, "You cannot be healed in the same place that you were hurt." Hindi ka puwedeng gumaling kung saan una kang nasaktan. Kailangan mong umalis dun at kailangan mong maiba yung environment mo. Kumbaga dun ka na nga nadapa, dun ka pa rin papaulit-ulit, 'di ba, Mikay? Mm. So, parang pusa 'to, eh, itong pusang 'to hindi lumalabas ng bahay kasi isang beses nalaglag 'yan sa tumakas, lumabas ng bintana, nagkamali ng talon, nalaglag sa kanal. Ever tapos siyempre walang choice pinaliguan siya. So, simula nun hindi na siya lumabas. So, ayun buti pa yung pusa natututo. So, sana gano'n din tayo Gemini. Sometimes we need to move out kung nasaan tayo.
kailangan nating iwanan kasi dun na nga tayo naipit, eh, dun na tayo nagkaproblema. Dun pa rin ba tayo magse-stay, 'di ba? Yung foundation mo, Card of Justice tsaka Soulmate, um, siguro andun yung point na siguro may mga iba sa inyo nagko-question. Siguro common question nating lahat 'to, eh. At some point lahat tayo nagtanong nito, bakit may mga magagandang yung mga taong merong hindi magandang ugali o mga relasyon natin masasamang tao, sila pa yung may magandang buhay. Pero yung mga gumagawa ng mabuti, sila pa yung merong hindi maganda ang mga nangyayari sa kanila. May isa akong nabasa, I think nagso-scroll ako sa isang ano, eh, sa isang app. Sabi dun nung post, "The road towards heaven is like is the road towards heaven is hell, but the road towards hell is heaven." Make sense, 'di ba? Ayun. So, gano'n talaga. Kasi pero alam mo yun, one of the things na ako pinaniniwalaan ko is the law of karma, isa sa mga 12 na universal laws natin. Kung ano yun sabi nga ni Amos, ano nagawa 'to ni Mikay? Sabi nga ni Amos, "Plant yourself the wind and reap yourself the whirlwind." Magtanim ka ng hangin, ang kapalit nito, ang matatanggap mo is ipo-ipo. So, regardless yun, masama or mabuti, ang balik nito matindi. Actually, may binanggit yun kung tama ako, si Jesus nagsabi nun sa Luke yata, the Gospel according to Luke. Sabi niya, "Give." Isa lang yun, "It will come back to you. It will come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. The measure of use you have given will be used for you." Ang balik 7 times. So, iba yung logic ng spirituality. Iba ang logic ng atin kasi parang may ka piso, balik sa'yo piso, 'di ba? O yung mga ano, sa mga minsan mag-deposit ka ng ganito, ang makukuha mo is 0.5%, mga ganyan, mababa yung palit ng interest. In the spirituality, hindi kapatid, 7 beses ang balik. So, they may not be, as of now, yung mga tinatanong mo na bakit yung mga masasamang tao, sa ngayon siguro, pero in the right time, sabi nga ni King Solomon, "There's a time for everything, a season for every activity under the sun." Ay dahil kapag naman siningil ang mga yan, good luck talaga sa kanila. Pasok yan sa banga. So don't worry, huwag mo masyadong alalahanin yun. There will be the right time for you. Siguro kailangan mo talagang umalis na, kinakalagyan mo. Recent past mo is the magician and no place like home. Marami or sa past mo. Eh, minsan ano, totoo na sinabi ko din naman yun. 'Di ba parang lahat tayo naghahangad ng one big happy family or a happy family kung hindi gano'n kalaki yung family. Yun naman yung hinihiling natin, eh, parang contentment. Isa yun sa mga naging pangarap mo. Pero siguro Gemini may mga moments talaga na tulad ng kapag naghahabi ka ng tela, may mga sinulid na paghihiwalay at maghihiwalay din. Hindi mo maganda kung sabihin natin buhay yung mga sinulid na yun, so malungkot sila. Pero ang 'pag tinignan natin sa mas malayo, ay ang ganda nung kinalabasan, ang ganda nung nangyari, ang ganda ng nagawa. Minsan gano'n talaga, Gemini. Minsan mas kailangan talaga may mga tao na mawala sa'tin, puwede or lumayo sa'tin, ihiwalay sa'tin kasi kailangan, eh, minsan mas healthy. Siguro share ko yung personal experience ko. Nung nagkaproblema kami sa family namin, I saw how gaano ka na-depress yung nanay ko nung nagloko yung tatay ko. Dun ko siya nakita na alam mo yung isang termos, kape, hanggang ano yun, gising madaling araw si mama nakaupo sa may bintana, nakatatlong pakete siya ng sigarilyo nun, naghihintay lang sa tatay namin.
At some point sinabi niya gusto niyang maayos para sa'min. Pero sabi ko sa kanya, wag lang kami ang maging dahilan para maging maayos. Isama mo yung sarili mo na happy ka. Isama mo yung sarili mo kasi alam mong nirespeto ka. Isaalang-alang mo yung sarili mo na minamahal ka. Huwag mo siyang gawin dahil para sa'min lang. And sabi ko, since lagi sila nag-aaway nun, hindi healthy kasi bilang panganay, hindi healthy para sa mga kapatid ko na mas bata sa akin. Kasi sunod sa akin para mga 9 years ang gap namin. It's better kung maghihiwalay na lang kayo. And it was one of the best decisions na ginawa namin na humiwalay kami. Siguro sa una mahirap. Yeah, talagang starting over. Pero andun yung point, yung hindi mo mababayaran yung contentment, yung peace of mind that walang nag-aaway, walang nagsasagutan, tahimik. Yun yung mga bagay na hindi mabibigay. Oo nga, sabihin natin magkakasama nga kami, pero kung araw-araw naman na may lumilipad na gamit nun, nagsisigawan, nag-aaway, so wala din sense, 'di ba? Big family lang kayo. Actually, hindi nga mako-consider as family yun, kasi wala yung respect and love. Yeah, I'm getting where you're coming from, kaya gusto mong lumayo. Ito yung puwedeng maging ikaw kasi. So we have here is the Knight of Wands and co-create. Well, for the solo mode din talaga, hanggang malaki ang chance dito, Gemini, na very soon, kung nasaan ka man ngayon physically, aalis at aalis ka diyan. Puwedeng bahay 'to and andoon na talagang restart ang gagawin mo. Andoon na magiging team mo yung starting over. So, andun yung point na na talagang aalis ka and travel siguro ang advice ng cards dito with the Knight of Wands, travel light. Kung ano yung kailangan mo, yun yung dalhin mo. Kung ano yung importante, yun yung isama mo. Kung ano yung, kumbaga yung basics mo, dalhin mo. Iwanan mo na yung mga basura sa lumang tahanan. Hindi nga tahanan tatawag natin dun, sa lumang tinirahan mo. You don't need that. Hindi mo kailangan yon. It is time that you start rebuilding yourself. And again, hindi naman, yun nga, hindi ka naman gagaling sa kung saan ka nasaktan. Literal movement ang gagawin mo. Literal may physical out of, hindi alam kung bahay to, pwedeng bahay to or sa work, pero may aalis ka sa isang lugar eh. You need to have a change. Pwedeng bakasyon to for the temporary bakasyon, or andoon na talagang ayaw mo na doon sa kung nasaan ka. Tapos aalis ka na talaga. So ano ba nasa physical environment mo? Queen of Swords and flexibility. Ay, ang hirap talaga adjust ng adjust. Kasi alam mo yung minsan kaka-adjust, nagkakamali ng adjust, napipigtas. Parang sa gitara lang yan. Um, minsan yung kaka-adjust ng string, naranasan ko na yung dati. Nag-snap talaga siya, ma'am. Talagang, Diyos ko. Hindi ko nabuti na mabilis yung reaction ko nun, naiiwas ko yung kasi kita ko gumanon sa may as ang lapit-lapit niya sa mata ko nun. I think I was in college yata nung mga panahong yun. Taranta talaga ako. Too much adjustments. It's too much. Nakaka-snap din yun eh. With the Queen of Swords, alam mo na yung limit mo. Yes, andun yung being flexible. Sabi nga nung card, talaga namang hangga't kayang intindihin, inintindi mo, me. Talagang, ah, ako yung nahihirapan. Ako yung, ako yung hindi ko alam kung ano ba talaga adjustment. Ano bang contour ang balak mo?
ano bang contour ang kailangan mong gawin para maayos mo yung situation mo, parang gano'n, eh. So, andun yung point here na in the physical talagang you will set the ano na, eh, kung hindi na talaga nila nire-respect yung boundaries mo, alam mo talagang yun nga, it's really a time for you to get out of where you currently are. Talagang iiwanan mo talaga 'tong situation na 'to, talagang aalis ka and you will not allow hindi mo hahayaan yung sarili mo na siguro ako personally ang tingin ko dito abuse na, eh. Kasi andoon na ano, eh, ginagawa mo naman, eh. You've been nice, ganyan, pero siguro may mga tao talaga na hindi marunong makontento. Kaya siguro may mga taong ito yung mga taong tatanggalin sa buhay mo, pinapaalis ka din kasi hindi na nga healthy. So, kahit ako din, hindi ko gugusto yung makasama yung mga gano'ng klase. Sorry. Emotional environment mo, the Empress and Milk and Honey. Me, Gemini. Sorry, nasanay lang ako sabihin. Ang tawag dito, kailan mo ba huling pinamper yung sarili mo? Kailan mo ba huling binigyan ng pagkakataon na mabigyan mo naman ng tamang care, tamang pag-aalaga yung sarili mo? Kasi sabi ng Empress dito, ano eh, alam mo yung sinasabi ito ng grandmother ko before, hindi ko siya naintindihan nung bata ako. Pero ngayon parang mas naintindihan ko na siya na mas malalim. Yung sinasabi niya na alilang kanin. No, no. Hindi ka dapat umabot sa gano'n, Gemini. Siguro isa sa mga reason yung tinatanong mo bakit yung ibang tao, ganyan. You need to kailangan mo kasi i-refocus na yung mga bagay back to you. Yung punto na simulan mo naman ng bigyan ng tamang atensyon. Simulan mo naman na maging ikaw naman yung sentro ng mga bagay-bagay. Simulan mo naman na magkaroon naman ng moment na ang bida naman sa kwento mo ay ikaw. Ang bida naman sa'yo o sa mga nangyayari, ikaw naman. Again, wala namang masama na isipin natin ang mararamdaman ng iba, pero wala ding masama na asikasuhin mo yung sarili mo. Lagyan natin dito yung hopes and fears mo, strength, and to be fair. Well, isa sa mga hinohope mo talaga na parang ikaw naman bigyan ng pagkakataon na parang ako naman yung ano, nasa ibabaw ng gulong ng buhay, na ako naman yung makaalpas, ako naman yung makahinga, ako naman yung bitbitin, ako naman yung iangat, ako yung ilagay sa pedestal. Well, base ito sa cards mo. Para magawa mo yon literal to the sea, umalis ka sa kinakalagyan mo. Change, totoo, ang pagbabago nakakatakot yan. Um, Kasi sabi nga, hindi mo alam pa ang susunod, eh, unpredictable. Eh, human nature natin, gusto natin na nape-predict natin ang mga bagay-bagay, alam natin yung sunod na mangyayari. Kaya nga nandito kayo at nagpaparead ng horoscope kasi gusto natin, eh. Andoon yung hinahanap natin yung sense ng security kasi alam natin. Pero ito na yung tinatawag natin, leap of faith. Talon na tayo. Yung pag-alis mo, doon mate-test ng universe. Ready ka na ba talagang tumanggap nung next level sa buhay mo? But, may prerequisite. Again, kailangan mong umalis kung nasan ka. Pwedeng physical nga to or pwedeng relationship din. Pero movement is very needed right now mula sa'yo. Yung end mo o yung possible future mo, tingnan mo, with the Three of Cups, tsaka building blocks. Oo, makakarinig ka ng medyo hindi magaganda. Pero andun yung point kasi na, ano tayo, for the dead ma, andun tayo sa, huwag natin silang pakialaman. Kasi hanggang salita na lang sila eh. Kumbaga, yun na yung mas malala pa yung
parang sa aso, mas malala yung tahol nila kumpara sa kagat. So, this will be a brand new start para sa'yo. May prerequisite na lang kailangan mo umalis. Kung kailan mangyayari yung mga pagbuo, kasi with the building blocks, magiging teams naman starting over again eh. At ang maganda nito, sa pag-start mo ulit ng life mo, hindi ka na magsa-start ng from scratch lang. Hindi ka magsisimula na parang simulang-simula na talaga. Ang pinagkaiba ngayon, magsisimula ka na alam mo na yung mga kailangan mong gawin. At nagsisimula ka na tinanggal mo na yung mga tao, yung mga pangyayari, mga bagay na hindi dapat nag-stay sa buhay mo. Magsisimula mo ulit na kung saan yung moment na um, may boundaries na. Okay? So, malis ka na. Malis ka na kung nasan ka. Make steps to save yourself. So, naway nakatulong po ang readings natin sa'yo. Tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and palike na rin po ng video natin. At kung kailangan nyo po ng private reading or ng spell works, you can have a schedule with me po. You can send me a message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description ng ating video. And also, kung gusto nyo po supportan ng ating channel para lumago, you can click the join button or the thanks button, yung heart po dyan sa baba. Or you can send a donation via GCash or Maya. Number is on the bottom of your screen. Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa Trinidad Benguet, kasama po si Mikael Mundels. Be safe and sana magkita tayo very soon. Goodbye po.